Hello po, gandang araw po sa atin. So, ito po nakikita po natin ngayon ay convention po ng Philippine Counselors League. So, ito po ay second quarter po namin for the Continuous Legislative Learning Educational Program na ginaganap po namin. And we're very surprised na historically po kasi every time po nagkakaroon kami ng mga CLEP or regular sessions, sa around 1,500 to 3,000. Pero surprisingly po, dito po ngayon sa Iloilo ay parang nasa 5,000 po kami tingin ko umabot po na pumunta po ng mga delegates po ng mga councilors. So what's happening right now po is plenary po namin. So meron po kami mga invited iba-ibang guests from sabihin natin, ito ngayon nagsasatay sa nuclear reactor. A while ago po, kaninang morning, meron kami po sa, ano po yung nangyari sa actual events po sa Jensen and Sarangani. Isa po namin sa mga PCL president, nagsalita po ano nangyari sa Lindol. And if I may share lang po, kaninang umaga rin po, nakipagbuuan na rin po kami with the IBP para maayos po ang Philippine Counselors League with IBP. And then afterwards, in a while po, magkakaroon rin po kami ng MOA signing naman po for our e-legis kasi ang system po namin, nahabol na po namin is ma-digitalize. So all in all po, tatlong araw po siya. So yung unang araw po is plenary and then the second day ay magkakaroon po kami ng breakout sessions. Medyo hiwalay na po kami mga delegates para maturuan po. And then of course, the last day na po, uwian na po. So yun na po yung gist po ng ginagawa po namin for now po. Sir, bakit Iloilo napili natin na mag-interview? Ay ano po yan, sa totoo lang niro-rotate po namin yan every quarter. So, if I believe, kasi hindi na naman po ako yung nag-decide yan as national president. Pinag-uusapan rin po namin ng officers yan. And parang last time, hindi pa nga ako konsehal, last time namin nandito sa PCL, parang 2018 pa po yan. So, naisip po namin na dito po mailagay at para makita rin po yung kultura and progress po ng Iloilo. Sir, what do you expect after this event? Ang sa amin po after this event po, unang-una, ang mga participants po namin, all in all, are councilors. So what do we expect po ba, especially sa mga councilors, makukuha po nila dito? Una-una po is, sa mga talks po namin, may share po kami ng mga knowledge. And above all else po, other than that po, kahit pa paano naman, nakikita po natin, iba-ibang areas po yan, from Region 1 to BARM, nandito po. Nakakapag-usap po sila at nakakapagbigay rin po kami ng other connections po with them, at least makapag-share po ng mga ordinance and resolution. Makapag-usap po. Sir, what would be the reason bakit nagkaroon ng historic number for attendance? Sa totoo lang po, at ito po, honest opinion ko lang po to So hindi ko po alam talaga sa data kung ano po yung nangyari. Pero in my honest opinion, dahil matagal na po kami huling bumalik sa Iloilo. And everyone's excited to go po to the City of Love. Yun po yung reason. What's your impression Sorry sir, ano po yun? sa city? Ay dito po, ay napakaganda po talaga. Unang-una, hindi po namin magagawa po yan with the help po, of course, of the LGU. And our chapter president po namin, sila GP Pinyol po, tsaka sila Tenes, tinulungan rin po talaga kami para may ayos po to. Hindi po kami pinabayaan ng LGU. And isa nga po sa mga pinakausap po namin when we made this event is hindi lang po puro knowledge lang po ng ordinance and resolution, pero kung nakita niyo po sa paligid po namin, is naglagay rin po kami ng mga booths and mga areas po kung ano po yung kultura ng Iloilo po namin. Ng Iloilo po, sinama na rin po namin. Yes po. Sir, ano yung mga major changes from the program this time compared sa mga previous natin na education? Sa totoo lang naman po, ang ginagawa po namin every time po niyan ay nagkakaroon po kami ng mga iba-ibang, ano ba yung word? Parang tema po. So as of now po, ang ginagawa po namin is via po sa mga disaster po and sa mga technologies po, kung ano po yung maidadagdag po dito. Yun po yung mga pinag-uusapan po namin ngayon. And of course, gaya po sa sinabi ko a while ago, is nagkakaroon na rin po kami ng mga agreements po with other partners po like IBP. And later po, doon po medyo excited po ako Magkakaroon rin po kami ng partnership, ng agreement with the Vice Mayor's League, Sangguniang Secretariat League. And ang witness po namin is the UPCLRG. Ngayon po tatanungin, bakit po ba ang liga po ng mga konsehal, liga ng mga sangguniang sekretariat, last but not least lang sa Vice Mayor's League, bakit po kami magkakaroon ng agreement? Ang habol po namin kasi doon, as ang mga legislative po namin, ay ma-digitalize na po. Para kung ako po ay taga Luzon at may naisip po akong, sabihin natin kunyari, environment or transportation, ordinance or resolution, kapag lahat po kami naka-upload, pwede ko po makita kahit hanggang sa Mindanao pa po. Nag-share na po kami lahat ng knowledge, one click away. Kasi ito po ginagawa po namin, quarterly po yan, tinuturuan po namin mga kapwa po namin konsehal. Pero in my honest opinion, nakikita ko po kulang pa rin po yan. Kaya kailangan po namin mamove po talaga siya in a digital scale. Yes po. Sir, meron tayong presentation about sa nuclear energy po ngayon. Yes po. Is the council inclined to pass a resolution supporting the
nuclear energy? Sa totoo lang po, after this presentation, isa po yan sa possible namin pag-uusapan po, not only sa board po, kundi sa amin po mga officers. So ngayon po, medyo, I can't speak on the PCL League po talaga. I have to wait for them po bago po ako makapag-comment po doon sa nuclear po. Pero feeling ko po, may positive rin po kami kukunin po dyan dahil even sa SONA naman po, nasabi rin naman po ni Pangulo yan eh. And it's very timely. Sa totoo lang, natuwa nga po kami nung nasabi sa SONA, bila na connect po sa aming pong program eh. Opo. Thank you, sir.